lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa kaginhawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, tuparin ang dugo ng bayan. Ating ingatan ang kanilang kinabukasan. For the benefit of all, together we act the Rotary way. United Rotarians are we. United Rotarians are we. Servants of God and humanity. We are just selfless, loving, and humble. In truth, fairness, goodwill, and friendship. Narito na ang programang kaabang-abang, programang bubuhay sa interes ng sambayanan mula sa turismo, kultura, tradisyon at sining. Si NJ Puntil sa Eksenang Lokal. Eksenang Lokal, dadalhin tayo ni NJ Puntil sa iba't ibang mundo ng pagpipinta, pagguhit, paglililok, sining at iba pa. Eksenang Lokal at si NJ Puntil.
bagong inaabangang programa sa Digital TV. Good Morning, Kuyaks! Programang hitik sa impormasyon, serbisyo publiko at its best public service at its finest. Good Morning, Kuyaks! Sa pangunguna ni Bayaning Chuper, Superman Alex Sabaton at ang kuyang ng lansangan, Colonel Edison Pong Debria. Masiglang talakayan, malalim na usapan. Good Morning, Kuyaks! Handa ka na ba? Sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa ginhawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, tuparin ang gugo ng bayan. Ating ingatan. Hello, good evening to everyone. This is me, Attorney Zo, and today is Saturday. Since dahil Sabado na naman, meron na naman po tayong Happy Hour podcast. So, nandito na po tayo sa ating ika-24th episode ng podcast natin. And lagi lang po tayo magkakwentuhan every Saturday. So, for tonight, kasama ko lagi ang aking sister and babe, si Ram. Hi, Ram. Hi, good evening everyone. And of course, na-miss ko kayo dahil last week I wasn't able to come here. I was sick. But now I'm back with Attorney Zo. And of course, sobrang excited kami tonight, di ba? Ang aming title tonight is Marriage Life Unfiltered. So it's all about marriage life. And excited din ako pakilala ang aming mga guest. Ayan. Of course, our first guest is papakilala ni Attorney. Ayan. So, para sa gabing ito, nagpapasalamat kami kasi andito na naman yung isang napakaganda at napakabait naming kaibigan, si Miss Chill. Hello, Chill. Hello. Ayan. Hi, girls. Si Chill, ano siya? Meron silang vlog, which is family-oriented. Kung maalala nyo, siya yung nag-trending sa TikTok na more than 2 million views. Yung time na nagkaroon ng speech yung anak niya. During the wedding, no? During their the wedding. Oo. So, after that, Nagdire-diretso nagdire-diretso na sila. Oo, So, as an influencer, a family-oriented influencer. vlog. And may mga adventures na rin sila nakikita namin eh. Parang sinusundan namin, maalis sila, gano'n. Mga staycations, ayan, nakakatawa. And it's around the Philippines, tell us more, di ba? Ayan. Yes. So, yeah. So, thank you. Glad to have you. Thank you for inviting me once again. So, it's really a pleasure na nag-visit kami sa Happy Hour. Yes. Love ng family namin ang Happy Hour, tsaka kayong dalawa. Thank you. Thank you so much, Cher. Pero bago Thank tayo you. mag-start, as in bago tayo magtuloy-tuloy ng story natin,
Ano muna, babatiin muna namin yung mga kaibigan namin na laging nakatutok dito sa Happy Hour Podcast. Isa-isahin natin Hello kay Honey, hello kay Nadine. Ayan, Nadine, na-miss ka na namin sa studio. Tapos, hello kay Marie. Hi, Marie Ancheta. Hello, Ate Marie. Ayan, si Ate Rosalie. Yan, mga lagi natin kasama dito sa Happy Hour Podcast. So, meron pa kaming guest actually, si Dr. Asan na si Dr.? Angelo. Dito pa naman siya. Si Oo. Dr. Angelo Base. So, Okay, hintayin lang natin Oo. siya. Oo. Na-late lang si Dr. Angelo. But Dr. Angelo is one of the DSWD family, what do you call this? Family counselor. Oo. Tapos, he is also an author of a book that is entitled, teka, medyo mahaba yung title Ito, Tamang Guide sa Paghihiwalay o Pag-Preserve ng Marriage. Meron palang tamang guide sa paghihiwalay. No, but this is about your legal and not so illegal right guide. Yun ang sabi niya. Kasi Dr. Angelo has a law background and a PhD. This is his profile. He's a highly experienced professional with over 30 years of combined experience in law, corporate governance and family counseling, HR, and more. He holds advanced degrees including Doctor of Philosophy and multiple certifications in law, psychology, business administration, and family dynamics. Okay. Yan. Nice. So, hintayin lang natin si Dr. Angelo para mas masaya yung usapan natin dito. Oo. Tapos sa mga viewers natin, tsaka sa mga kapodcast natin, yung mga friends natin, alam niyo ba kung ano pag-uusapan natin ngayong gabi? Ano ba pag-uusapan natin ngayong It's gabi? marriage Sige. life unfiltered. Ayan. It's about marriage life, family. Ayan. Yung mga expectations, ano yung mga parang red flags, or parang ano yung i-consider mo. Yan yung mga itatanong natin sa mga bisita natin ngayong gabi. Oo. Yes. Ano yung mga dapat i-consider in the beginning of your marriage, ganyan, and how to get your marriage strong, parang get stronger, di ba? But before we tackle into that, pakwento muna tayo kay Chill. Pero tungkol wait, sa mga, ano natin muna, podcasters po natin, huwag niyo po palang kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa Happy Hour. Kasi mamaya, mga sa dulong portion ng ating podcast, merong ibibigay na paraffle si Miss Chill galing sa page nila sa DS Crew. So guys, kung fina-follow nyo tong Happy Hour tsaka Vantage Point, i-follow nyo na rin po yung DS Crew. Ayan. Para makakita kayo ng mga staycations, saan pwede, makakuha pa kayo ng discount. Right. Yan. Tapos meron din, syempre yun nga, sabi ni attorney, meron surprise ang DS Crew for us later, di ba? Sa mga shares natin, continue to share, like, and subscribe Vantage Point Media. And later, aside from the gift from Chill, meron din tayong GCash, di ba? Yes, of course. Tsaka aside from that, no, maraming salamat po sa mga sponsors namin. Number 1 yung Rahaza, Marikina, local brand na sapatos. So makikita nyo rin sa Facebook yung Rahaza. Oo, Rahaza Fashion. Rahaza. Ayan. Thank you so much sa aming mga sponsor, Celestial Skin. Yes. Ayan. Thank you so much for sponsoring. Si Silpol Joyce, yung last time na namigay ng unan, yan, yung mga continuous friends natin na nagsusupport sa Happy Hour show. Yun. Thank you so much. And of course, yung mga butihing friends namin na laging nanonood, and friends and family namin na laging nanonood. Ayan. We're so excited. And, Okay. Oo. Sige, moving, ano na tayo, wala pa si baka ibang doctor yung masabi ko, Dr. Angelo. Oo. Pakwento naman tayo kay Chill about dun sa mga staycations nila. Oo, before. habang wala pa iba. Oo, habang Kumusta? nag-aantay din tayo ng viewers natin. Yes. Kumusta ang buhay na meron ng family-oriented vlog? Paano niya binago yung buhay niyo? Ganon. Actually, na-overwhelm kami. So, we didn't imagine yung i-receive kami ng viewers, ng tao na gano'n. So, after we went viral, actually ngayon, sa Philippine Star, nirepost siya ulit yung buong
speech, nasa 3.8 million na siya right now. And then, because of that, there's a lot of like brands na nag-start na kaming lapitan, nakikita kami sa TikTok, yan, sa Facebook. Right now, we are celebrating 40,000 viewers. Wow. That's why we are, actually, we are giving away few gifts lang naman. And coming syempre sa mga na-collaborate na namin na brand. So, ngayon, what we are doing is, nahanap na ng DS Crew ang niche niya. So, what we do now as a family content creator is we do travels, staycations, food, ganyan, activities. So, we are actually, our demographic is, multi-generational. So, pwede sa edad natin, millennials, Gen Z. So, depende, teens, ganyan. So, Paano ang schedule nyo ngayon as a family? Kasi di ba marami ng brands, marami ng meron na. mga staycation. Ano yun, weekly may booking na kayo? Yes. So, ngayon, na siya, weekly na namin siyang, weekly na namin siyang ginagawa, adventure ng DS Crew. So, yun na tawag namin sa mga nanonood sa amin is travel mates. Kasi, di ba si Edward Seaman, sa second mate, chief mate. So, since kasama namin ang mga viewers, we call them travel mates. So, ayan. So, weekly na po namin siyang ginagawa. Every weekend, may mga schedule na po kami ng mga staycation na nako-collab po namin. So, again, thank you so much po sa naniniwala, nagtitiwala at nagbubukas po ng mga bahay, tahanan at hotels, resorts nila para po sa DS Crew. Maraming salamat po. Ayun. So, ito na. Sa mga ating kapodcast, ayan, bagay, ito sabi ni Honey, Sabi niya, sakto para sa'yo yung topic. Bakit nakarelate ba? Madami ba? Oo nga eh. Sino ba? Sino bang Casey Vidal. I-shout out mo ko dyan. Mentor Angelo Base. Si Doc Base. Si Doctor. Hinintay-hintay lang natin si Doc kasi may mga questions tayo na magandang makuha natin yung kanyang Correct. Kanyang input. So, about ito sa mga mga dapat i-consider bago tayo magpakasal o yan. Di ba? And aside from usapang love life. And aside from that, di ba? Ano yung mga road natin to get married? Kasi ngayon, I'm not sure we can ask Dr. Angela what are the count or what are the rates of Filipinos who are into getting married. Marami bang nagpapakasal ngayon o marami na lang nagli-live-in? Yes. Diba? Tsaka may mga naniniwala pa ba sa kasal? Kasi parang nag-iba talaga yung generation. But I think, marami pa rin naman naniniwala. Advocate pa rin naman tayo niyan. Yeah. Actually, nasubukan ko siya both. Live-in? Yeah, live-in and then getting married. So, I really, am excited for tonight kasi Yun na muna kakakasal ko lang diba? diba? Yun muna yung pag-usapan natin habang wala si Doc. Parang yung iba ba, ito yung isang tanong. Unang tanong. Sige. Ang unang tanong natin, ano bang mas okay? Magli-live-in muna ba bago ikasal? Or hindi naman guarantee na kapag nag-live-in kayo, kayo na rin. Sige, coming from kay Chill bilang personally, she has that experience. Actually, when you were young kasi, when we were younger, medyo mapupusok talaga tayo. So, dati parang ang daling magpakasal. So actually, I experienced it both kasi I had, diba, this is my second marriage. I had my first. Yeah. The first one is out of, wala lang. Dahil Parang- mapusok. Dahil mapusok. Sige, let's do it. So, Let's get married. It's a fail. So, this time naman, it took a while before I got married. It took 13 years because ayoko nang gawin yung mga nangyari nung una. But with your first marriage, how did you guys separate na? A lot of things, vices, hindi nagkakaintindihan. There's a role talaga pag hindi kayo pareho ng values. Yes. It plays a big part. So, Ayan na, coming from Chill, na 2 beses ng kinasal. Yes. She's,
her takeaway is important yung Values. shared values nyo as partners. Tama, I agree with that. Ako No? din, I agree. And you need to know kung sino talaga siya, yung papakasalan mo. Kasi Malalaman mo ba yun? Minsan hindi mo malalaman eh. siguro yung yung conversation dapat you have this like heart-to-heart talk. Kahit na mga dark secrets, you Deeper have talks, to, no? yung Communication. correct. no? Kasi sometimes meron pala siya past na hindi mo rin kayang i-accept pala. Or magiging issue siya pag tinuloy nyo. So, may mga ganun eh. Wala na kasi siya. So, my ex-husband died already. So, I don't want to touch that. Pero, importante na kilalanin mo kasi baka hindi siya yung taong para sa'yo. So, at least, yung background. I understand your standpoint na parang let's not touch yung ex-husband mo, but in general, Yes, oo. like in general with men, at least we know who are we going to get married to. Yes. Di ba? Parang Yes. kilalanin natin silang mabuti, di ba? Alamin natin kung talagang tama ba yung pinapasok natin. Kasi there are men, or maybe women, hindi ko Yes. naman sinasabing lalaki lang, no? Na one step foot forward. Yung Right. parang pinapakita niya Yung is, best. yung best niya lang. Or maybe he's hiding something from you na hindi mo rin sure, di ba? Correct, oo. But of course, it happens to women as well, di ba? Correct. Nangyayari din siya sa mga babae na hindi rin pala alam ng lalaki na bungangera pala siya at the Correct. Yes, it's Di ba? two At the, ways, two ways. at the beginning, parang sobrang conservative niya, ganyan-ganyan. So, hindi rin natin alam. But, of course, we have to expound our relationship into something na dapat makilala kita in the beginning pa lang. Hindi na Correct. tayo magplastikan, no? Tsaka very important siguro yung realization ko was, don't marry for the wrong reason. Marry for the, kasi with what happened to us was that I had already shello kasi when we got married. So parang pressure na parang, So, how old is conservative. Shello when Then, mag-1 na yata. nanganak ka na, tapos kinasal kayo? Yes. So, tsaka yun na yun, nag-start na parang, kailangan na natin tong gawin. Kasi, conservative yung family ko eh. So, the decision is coming from because you already had a baby? Yes. Okay. Yun, tsaka yung, we are starting to buy property na parang, dapat sa amin ang dalawa. So, yung ang daming, talaga, bata. Yung sige na nga. Impulsive. Sige na. Yes. Although, I was thinking din naman na who would have, di ba, hindi ko naman winish na maghiwalay kami. However, di ba, pero yun talaga yung mga reasons ko, anak na ako. So, hindi siya pala tama. Pero wait, sa second marriage mo, nag-live-in kayo? Yes. Nag-live Anong mas naging applicable sa'yo? I mean, mas nakatulong? Second marriage kasi I already have I already have my first experience. So this time sinabi ko lahat ng ginawa kong mali, hindi ko na siya gagawin this time. But not all kasi is blessed to have a second chance just like mine. So that's why going here, yun yung parang i-share ko na wag kayong magmadali. Don't rush. And So then, kahit na mga 40 years old na sila, 50 years old, yes, okay lang yun. Okay lang yun. Oo, kasi I got married at 39. Okay. So, hindi ko na rin inisip na parang ko lang masaya naman kami. Tsaka I have kids na. So, parang hindi na rin nga talaga before. But then, mag-change yun eh. Hindi mo lang alam when. Pero ako, my perception about marriage and yung solemnity niya is when, sa religion ko naman na. So, being a Christian, yung Christian values. So, na siya, eventually. Pero, yun nga, that's why maganda yung topic natin para somehow may nagga-guide. Kasi during my time, wala. Hindi kasi, di ba, parang kung naabutan nyo to or parang kung nakaka-relate kayo, minsan, di ba, parang sabi nila, at the age of 20 to 30, dapat settled ka na. Pero minsan, yung 20 to 30 years old, minsan, dyan niya palang nahuhubog yung pagkatao niya, nag-enjoy pa siya. So, minsan ang hirap, napakaswerte nung iba na okay, yung naging decision nila, di ba? Yun. Ikaw ba? Ano ba yung setup? Like, Ako? are you live-in muna? Or parang anong take mo doon? Ako, to
to be honest, hindi ko naman na-try na mag-live-in kami ng husband ko. Pero, I see a lot of friends that they do that, no? Pero for me naman, I was lucky enough to, like, when we get married, we are really sure that, we are really for each other. Kasi we've been steady in relationship for quite a while. I think for about 8 years when we decided to get married. And we grew up together. I was young and he was also a young guy. Parang nagtulungan kami to really grow up. Na parang if there's mistakes, parang we really like learn from it. Parang may natutunan natin dito, yung mga ganon. And of course, I believe it's a God-centered marriage. Yun talaga yung number one, that we both get closer to the Lord, and yun talaga yung guidance nung aming He is always the center of our family. I think that's the best, diba? I don't know with Chill, maybe you can share din. Yes, I agree. Your faith in your husband and his faith in you, and of course to the Lord, diba? Yes, yung relationship namin with the Lord came in latter part na lang, siguro then nag-push din sa amin to do the right thing. So that's one thing. Pero during nagsa-start kami, it's more of like no pressure. So, kasi alam niya na I came from like a failed relationship, right? So, he knows na I have a lot of things to fix. And what's good about my now husband is that he is very patient and understanding with me. He just let me be. So, siguro in love din talaga siya. Love na yun. But I think Love this is the talaga best ako. time for you to meet, no? Yes, Baka, yes. I think. So lahat talaga rin yan art of timing. Oo, diba? oo, tama. Baka kung 10 years ago mo siya nakilala, Baka hindi rin work out. Yeah. Kasi baka iba pa yung values nyo. Totoo. Iba pa yung mga gusto nyo. Oo, diba? Tsaka like you, Ram, si Ward kasi, Ward and I are friends. So, before parang we got together, we're friends, alam ko na yung ginagawa niya. So, parang talagang when we were, nung nag-start kami na maging together, para kaming friends, and then wala nang filter. So, yun yung na, walang best foot forward. Alam na namin kung ano yung mga... Barkada na kasi talaga kayo. Alam namin yung mga issues niya, o kaya yung mga topak niya. Ako din, alam niya na yung mga hindi ko ginagawa sa bahay, something like that. So, from the onset, alam niya na, i-accept ko to kasi hindi to marunong magluto or hindi to marunong sa bahay. So, siya na yon. So, bago niya pa ako nilapitan, siguro talagang sa guidance minsan talaga na wala siyang hinanap na kung ano ako, kung paano niya ako dinatnan, as is. Tapos, we grew together. So, ako, nag-ano ako sa business, siya hinayaan ko siya na magbarko, ganon. And then, also sa family. So, dapat yung kapartner mo should be supportive. Yes. Sa mga gusto niya rin sa'yo. Hayaan ka niya Pero mag-grow. okay. Oh my God, nandiyan na si Doc. Ayan na si Doc, oo. Ayan. Maraming. Hindi na po tayo magbe-break. Papapasukin na po natin si Doc dito. Oo, mas okay na. Ayan, Papasok kaway-kaway tayo. Oo. Dahil ganda naman sa podcast, feel at home. Yes. Wala nang break. Gina to. O, ayan guys andito na si Doctor. Ito yung name niya. Dr. Angelo Base. Oo. Mag-uumpisa na po tayo. Hi, Dr. Angelo Base. Ayan. Hello po. Opo. Ayan, Welcome. nakilala na namin kayo kanina. Welcome po, Dr. Angelo Base. Yes. Si Dr. Angelo Base po, ay isa po siyang author po ng book. Oo, ayan. About family or married life. Also, yung mga inaano niyo po, sir, na yung mga ina-advocate. Oo, ayan. Excited So, kami. sa ating mga viewers, kung meron kayong mga tanong, itanong niyo na to sa comment box habang andito pa si Dr. Base. Angelo, ayan. Oo, excited kami. Ayan, Doc, medyo nagsimula kami, nagpainit na kami ng topic namin about mag-live-in ba muna o magpapakasal na agad. So, Yung po ayan. isa naming tanong sa gabing ito, yung first question po namin would be, bago ba ikasal, ano po bang mas maganda? Mag-live-in muna sila para makilala nila yung isa't isa bago po mag-decide na ikasal?
Or hindi naman guarantee na porket nag-live-in sila ng 1 or 5 taon is assurance na yon na ikakasal sila or magiging maayos yung kanilang pag-aasawa po. Oo, yes. Yan po muna. Bumati po muna kayo, Doc. Sorry po. Good evening to everyone. Ayan. Salamat sa pag-invite sa akin. And ang dalawang bagay kasi kailangan natin isipin kung anong choices natin. First, kung hindi ka pakakasal, pero magli-live-in lang, hindi ka protected ng law. Ang treatment ng ating estado dyan is like a civil partnership. Para lang kayong mag-business partners. Oo. Oo. So, whatever happens to your relationship later on, you cannot enjoy the benefits given by the family code. Yan. And pag nagpakasal ka naman, of course, you are protected by law. Nagpirmahan kayo, it's like it's a special contract actually. The moment na pumirma ka, hahabulin ka ng batas if you fail to perform the obligations. Yeah. So, yun ang kailangan nilang pag-isipan. Yeah, that's my wife. Ayan. Hi, hello po. Good evening. She's Thank you, also Doc. a therapist. Oh, hello po sa wife ni Dr. Angelo. Yeah. You're also a good therapist of marriage, ano din. Ayan. Yeah. Okay. Sige, Doc. Tapos po, ito pa po yung isa naming tanong po sa aming mga guest. Yung mga nagbabalak po mag-asawa, lalo na po sa mga younger generation, kasi Doc ngayon parang yung iba kasi yung influence ng social media, yung mga napaperceive or yung mga pinapakita na sa napapanood nila, like lalo na yung mga engranding engagements, ganyan. Or wedding. Or weddings. Oo. Ano po ba yung maibibigay nating take-away sa ating mga nanonood po? Ano yung mga i-consider nila bago sila gumawa ng big decision na magpakasal po? Given all these things that you watch over social media, hindi naman siya basis, ano? Hindi porke ginagawa ng marami, siyang tama. No? Meron talagang guidelines for you to follow when you decide to get married. Una-una, sabi ng Family Code, Article 1, marriage is a special contract. And when we say special, may ordinary contract. So in ordinary contract, under the Civil Code, you can dictate your terms. While in special contract, yung marriage definition, you cannot impose your terms and conditions. So anong ibig sabihin nito? Yung lahat ng bisyo mo na nagpapasaya sa'yo, iiwanan mo yan, tatalikuran mo yan in favor of your spouse. The same mindset should have the other party. Lahat ng bagay na nagpapasaya sa kanya, iiwanan niya in favor of her or spouse. Ano ba yung nagpapasaya sa kanya? Yung mga party, yung mga bisyo, no? Bisyo, oo. Susugal, Oo. even yung paninigarilyo, kasi iiksi buhay mo dyan, and pambababae, hindi na ubra yun. Even yung pagiging maldita natin, bawal na. Bawal na sa marriage. Walang husband na matutuwa. Talagang may adjustment po talaga, Yeah. both sides. Walang husband na matutuwa sa asawang maldita. Ayun. Ayan. Parang kailangan matamaan yung mga viewers natin. This is the truth. Hindi ito masyado tinuturo. Ayan, So, di ba? Ina-enlighten tayo ni Dr. Angelo sa mga katotohanan na Yes, nangyayari sa oo. bawat pamamahay ng ating mga fellow Filipino people, di ba? Yeah. Because, unang-una, kapag binitbit mo yung mga bisyo mo sa marriage, yung mga terms and conditions mo, actually, yan yung personality disorders natin. According to psychology. Kaya nga, when one seeks to annul his or her marriage, ang hinahanap ng korte is yung psychological incapacity, which simply means yung incapability ng tao to perform his duties or her duties to his spouse because yung sarili lang niya iniisip niya eh. Hindi niya ma-perform yung kailangan ng kanyang asawa. Kaya That's yun yung true. scientific basis for the court to annul the marriage. Wala nang pag-asa eh. At sinasabi pa nga ng mga eksperto niyan, yung disorder cannot be cured anymore because it emanated since childhood. I see. Yeah.
Paano, Dr. Angelo, kunyari, dapat bang maging open tayo sa ating mga financials? Kunyari tayo, i-consider natin magpapakasal tayo. Di ba may mga tao na tinatago nila yung kayamanan nila? For example lang, or di ba, may ayaw nilang ipaalam kasi di natin alam, may mga rason sila. So what's your take on that? This is the practical side of marriage, ano. You enter a marriage, meron kang bit-bit na baggages. It can be material baggages. Kasi kagaya niyan, mga mana or something na inipon mo on your own, takot ka baka mawala, kunin, no? Later on, kasi nga if you don't have the prenuptial agreement before the marriage, hahabulin lahat siya. Oo. Pag nangutang siya nang hindi mo alam, tapos kahit matagal na kayo hiwalay, hahabulin ka pa rin. Ayun din, no, yung utang din, yung baggage. Isa Kaya sa talagang sa ano po, baggage no, yun. Dok, kapag nag-iisang dibdib ang dalawang tao, i-consider mo kasi isa na lang yung pagdidesisyon nyo pati sa finances mo. Right. Kaya yung finances na yan, if you don't make the prenuptial agreement, automatic doon kukunin yung needs ng institusyon ng marriage. And hindi na tinitingnan kung sino yung capable eh. Basta pareho required to contribute to the needs of the family. Ikaw, Chel, anong take mo dyan? Like, sa yung parang financial decision kapag mag-asawa na, anong approach? Or parang, yung approach lang? Yeah, right now kasi it was different na when we got married, ano na talaga siya, one na lang kami. So before kasi medyo ma-pride pa ako. So yung mga decision ko lang. Ngayon, nag-start na akong mag-ask na, ganyan. So tinatanong ko na siya kasi kino-consider ko na whatever happens to me, bad decision, good decision, He's gonna be there. Yeah, He's oo. gonna be So, there for you. ano ko na siya, more on parang hata ko na siya kasi we're one already. So, mas conscious na ako sa ganun. Kaya, I think, medyo okay na. Dati kasi hindi, nagugulat na lang siya kung ano mga ginagawa ko. Mas nakatulong din sa pagsasama nyo. Yes, mas nakatulong. Tsaka yung for me also, parang somehow, na-lessen yung burden ko. Kasi before, I thought na it's me, parang ganyan eh. Kasi hindi pa kami kasal. So at the end of the day, wala pa akong, like sinasabi ni Dr. kanina, ni Doc kanina na parang, wala pa siyang talagang legally na obligation sa akin. But right now, na parang, dalawa na kami, may katuwang na talaga ako. May katuwang partnership na talaga siya. Yes. So talaga ngayon, na hindi ko na lower my guard, lower my, na parang, na to, talagang hanggang dulo na talaga to, kaming dalawa na talaga. So, yeah. If you will recall, civil code, ang lalaki ang obligated to provide for everything. Nang pumasok yung family code, 1989, pinantay na yan. 1986, yan, pinantay na. So, both can be Contributing. responsible for all the needs. Responsible for that. Whoever is capable. Sabi ko pa naman, my money is my money, his money is my money. Oh. May laban pala, no? May laban pala si husband. May laban na. Oo. By 1986, the family code was being revised that educate natin yung mga viewers natin, na it was being revised according to Dr. Angelo na may contribution na rin ang mga babae sa pamamahay. Yes. Especially Equal na. if sometimes there are women that are really boss lady, they are more earning than sometimes with the men, 'di ba? Hindi na natin maano. Pero iwasan din naman natin, of course, yung mga lalaking mapang-abuso naman with the different story naman yun, di ba? Even if the lady is earning, of course, both of you are going to be equally contributing to the house. Tama po ba, Doctor? So, talking about financial also, ang payo ng mga eksperto, let's say, pag gusto mong tumulong sa pamilya mo, dapat i-total niyo muna lahat ng needs niyo. Kung ano yung matira, yun lang yung capacity niyo to help. Hindi siya pwedeng Kukunin. malaki or because super need nila yun. Kung ano lang yung matira, yun lang yung pwede natin itulong. Ito, Doc, ano po yung maa-advise nyo naman kapag kunwari sa mag-asawa, nag-aaway po sila, ano po yung, kunwari may isa talagang mas strong yung kanyang pananalita, paano nyo po inaano yan sa mga counseling po ninyo? Yung madalas nyo pong naa-advise? Kadalasan prone ang lalaki sa
mainitin ang ulo. No? Kaya pag dinescribe mo naman yung kanilang relationship, yung foundation, yung love na sinasabi, malinaw ang definition ng love biblically, no? Hindi madaling magalit, pasensyoso, love does not keep record of wrongs, etc. So, kung magiging patayin nyo ng bawat husband, controlling emotions, bababa ang ating violence against women. Yan, sa bahay, domestic abuse, bababa With the vows, yan. On the side of the woman naman, kailangan ding ma-remind ang woman na scientifically proven, number one need ng lalaki ang respeto. So, hindi mo rin Respect. hindi mo pwedeng insultuhin ang husband mo. Hindi mo pwedeng sigaw-sigawan niya. Hindi mo pwedeng sermonan niya. Hindi matutuwa yan. So, oo. Pero, Doc, ano ba yung parang masasabi natin na nasa normal range pa yung pag-aaway ng mag-asawa? Kunwari ba, 1 week sila hindi nagkibuan? Or parang hindi yun healthy? Or Sa may mga ganun eksperyensya ba? O, nyo. sa mga eksperyensya nyo po, sa mga na-encounter nyo po ng mga nagpa-counseling po sa inyo. Merong years pa nga binilang eh. Nakatira lang sila sa bahay. Hindi naman nag-uusap. Meron kaming case na 3 Pero na sila, na-recover naman yung Ayos marriage, naman. na ayos Oo. naman. 5 hours mo naman kami mag-usap sa office eh. May Oo, mga eh, ganun 5 pala, hours no? eh. Na matagal silang nag-away. Yes, almost 2 to 3 years hindi siya kinakausap as if, sabi ng wife, as if hindi ako nag-i-exist sa bahay. Tinitingnan lang niya mga bata. Sabi ko, Wow, that's "Hindi really ah." tough. Yes. May mga ganong cases po pala, no? Oo. Kaya nung first visit niya siya lang, the second visit kasama na niya yung husband niya. And na-explain namin na maayos, everything. Convince sila what to do. So there will be, there were commitments made na kailangang i-monitor, sundan. Oo, kasi violence din sa babae yun, yung i-ignore ka. Psychological violence din ang tawag doon. Kahit na i-ignore ka sa bahay. Oo nga, no, Doc. Pwedeng mentally ma-torture ka din kasi kasama mo sa bahay, hindi ka kinakausap, ano? Yes. Oo, that's really tough for both sides, actually. May tawag dyan stonewalling. Yan yung term nila. Yeah, the stonewalling. Yan yung parang ano siya parang hindi naman millennial or Gen Z term. But it's Gaslight. Di ba yan it's a new magkakasama term yung na, stonewall. It's a new term that Naglagay evolved. ng wall. Oo, it's a new As term if- that evolved in the current Kasama ng happenings. mga gaslight. Di ba yan yung mga naririnig natin lately? Gaslight mo na naman ako. Stonewall mo ako. See you, anak ni Chelo na Gen Z, alam. Oh, ayan. Oh, may natutunan tayo kay Attorney tonight, stonewalling. Gen Z Pag hindi kasi ka ako. kinakausap. Oh, ayan. Yung pala new term natin. Sige. Ayan. Sa emotional naman, no, and mental and emotional readiness sa pag-aasawa, ano yung mga dapat natin i-consider, Doc? Emotional, like, For example, pwede ba natin, how can we handle conflict? Ano yung mga masasabi nyo na, or maipapayo nyo sa ating mga viewers, for example, sa Pag mga... moody yung isa po, Dok, kunwari, moody yung lalaki, moody yung babae, paano yung magandang approach nila para makaiwas sila sa conflict? specialty ng wife ko yan. No? Taga Supreme Court. Mediator. So parang, ganyan, mini-mediate siya, ganyan. Ang aking unang take dyan is to really control yourself. Learn to control yourself. Sila naman sa training nila, you can invite her now. Yeah, if you want. Yeah. We can, Sa conflict. Ano po nabi? Halika. Ma'am, gusto niyo po Meron ba bang... tayong extra mic? Kung kayo po ay bukas sa aming pakikipag-usap. Oo. Teka, we can, Opo, kukunan po namin kayo ng upuan para po mas masaya yung ating kwentuhan po. Dito na lang po sa tabi. Sige, while waiting, si Chel, sa inyo ba, paano ang take nyo sa mga, para makaiwas kayo sa mga conflict? Personal, nyo dyan, parang personal opinion nyo. Right. With us kasi, ang communication doc sa amin kasi mag-asawa is challenging. Kasi po siya, seafarer po siya. So sa totoong buhay, very seldom kaming mag-away because hindi naman kami laging magkasama. So pero when he's here, para kaming naninibago. So ko yun na parang doon kami hindi nagkakaintindihan.
Doc, baka since nandito ka na, yung opportunity po, tanungin ko na rin. Kasi po parang sometimes we feel na yung hindi na namin masyadong nakikilala yung isa't isa because my husband and I, we are separated for 10 months because seafarer po siya, and when he's here, 3 to 4 months lang, ganyan. So parang pag umuwi siya, para kaming nag-getting to know. Para kasi syempre, di ba, ako kasi my life is fast-paced. So parang parang feeling ko, ang bilis na ng ano ko. Tapos pagdating niya, parang ako nagsuslow down. So doon po kami nagka-clash minsan. Sometimes ako po yung medyo parang parang mabagal, o hindi niya ako naiintindihan, ang dami ko yung parang ganon. So, doon po kami nagkaka-clash. Pero pinag-uusapan naman po namin at the end of the day. Pero nagkainisan na kami. Parang ganon po. So, paano po kaya namin siya i-manage? Ako, siguro kasi mas madali akong mag-snap kaysa sa kanya. Sino pong makakasagot po nitong magandang tanong? Si Ma'am po o si Doc? Oo nga. Pakilala muna natin si Ma'am yung name and what you do. Okay, so I'm Dr. Marta De Paula. So my expert level talaga when it comes to marriage counseling is conflict resolution, especially when dealing with this kind of relationship, yung LDR, Yes. Ayan. So gano'n. Nakakatuwa So, naman. talaga nagkakaproblema pag may gap na with the communication, especially with your distance. Right. So, may talaga dyan, yung isa sa mga people na gusto ng asawa is to maintain your romance, to maintain your communication. Every now and then, you have to check each other. Kahit naman non-verbal yan, no? Kahit mga chat lang yan or messenger. So, you can still maintain your communication. So, pagdating naman sa awkwardness, dahil parang tagal na Yes, nakikita. So, may mga moment talaga wherein you need to assess the situation. Kasi may mga time yung mga lalaki, may mga silent moment nila na hindi natin naiintindihan mga babae. Yun yung tinatawag natin from the book of Dr. John Ray, yung men are from Mars and women are from Venus. So, na-explain niya doon na mayroong tinatawag na man cave. Or caveman, no? No, yun. Wherein may mga lalaki talaga na mayroon silang mga inside of them challenges, situation wherein they don't want to discuss with their partner because sa kanilang they have this kind of wherein they know how to manage their own conflict. They know to manage their problems na they can control it with themselves, na hindi sila nagsisik ng help because they don't really want to seek help Yeah. Kasi lagi nilang iniisip na kaya nila to. Tapos So, sa mga deep babae inside. po, di ba, hindi nila naiintindihan Yes. kapag nagiging independent po yung mga lalaki. Yes. Parang feeling nila, tinatanggal sila sa circle. Yes. Oo, yung parang, you don't Parang, need me pala. Yes, you don't involve me in your world anymore. Parang wala na ako sa mundo mo. But that kind of, we're in that one of the needs of the husband, yung reflection. Yun yung parang me time for them. They have to reflect and decompress everything, mga stresses from the outside. And then later on, but when they're ready na talaga, they can share it with their spouse, their partner. Yung kailangan lang natin yung mga wife doon is to be with them, to serve them, kung ano yung task natin or role natin as a wife, just be there, just be quiet by their side, and then later on, dahan-dahan magsasalita yan. We don't need to pressure them. Ayun. Kasi the moment na pinapressure natin sila, nagkakaroon ng triggers. Iinit ang ulo. Kaya marami nagsasabi na mainitin ang ulo ng mga lalaki. No, definitely it's not. It's just because of their focus now is yung responsibility to build the family, the foundation of the family, which is why yung mga lalaki, they're goal-oriented. Tayo mga babae, we are detail-oriented. There's a tendency of us I-emphasize po natin yung sinabi ni Doc. Women are detailed-oriented. Yes. Men are Goal-oriented. goal-oriented. Ayan.
they focus on the future, their responsibilities. Tingnan mo yung mga lalaki pag nag-asawa na yan, focus yan sila, workaholic yan sila. Laging trabaho, paano tayo kikita, paano tayo kakain sa araw-araw. While tayo naman, because we are emotional, in nature talaga natin yung mga babae, cannot really, hindi natin mababago yun, kasi it's natural to us. So, nag-iisip tayo lagi na, ba't hindi niya na ako pinapansin? Bakit wala na kaming pag-uusap? It's just a matter of, mga lalaki, ayaw talaga nila ng magdaldal. Even if they have something, challenges, tahimik lang yan. Doc, paano po pag it's the other way around? Pag madaldal lang isa, okay ba? Parang mas busy si girl, tapos si husband, kasi wala siyang work pag bumababa, right? So, ako po yung laging wala, ako yung busy, ako yung pagod, tapos siya po, inaantay ako, ganun. So, paano naman po pag There's a baliktad? possibility of pwedeng bumaba yung ego ng lalaki. So, the tendency of pwede ka nila Natatapakan yung ego. dahil natapakan yung ego nila, the tendencies are, they will do everything para makuha ulit yung kanilang ego. Mabawi ulit yon, yung utusan ka, baka pwede mo naman akong pagsilbihan for just this time. Parang gusto nilang makuha kasi nawala na yung ego nila. Yung bang, sometimes you call it parang, self-worth nila nabawasan because of that. Kasi it's not natural for Yes, for men. Opo. So, may mga challenges talaga sa men. Pag they are not the provider anymore. So, integrity, their ego, Nagkakaroon na po sila ng insecurity. insecurity. So, ano pong gagawin? Ako na yan. Kasi Oo, sige. ako naman ito. Ito, let's take, So, take it from Chill's experience naman. For somebody like me. So, malaki yung role ng wife for this kind of situation. Kailangan as a wife, okay, ganito, sa trabaho, ikaw yung boss. Ikaw yung manager. Pagdating sa bahay, ikaw yung wife. You have to submit. Be submissive. Hindi naman kailangan pag submissive, kailangan maging helper ko. No, it's not. Submissive is, you have to motivate, to support. Kung lalo pa mababa yung ego ng ating husband, tayo yung bababa muna ng level natin as a wife. I'm here as your wife. I know you're being challenged because of this situation. I want you to know that I'm still here as your wife. Yan po yung mga, siguro secrets ng mga naglalas na mga marriages po for more than 30 years or yung mga forever po. Yeah, and then, wag na wag nating sasabihin sa ating husband na, I'm earning more. Ako yung nagpapakain sa pamilya natin. Kasi that's number one na pwedeng maging issue sa kanila later on. Pag bumagsak yung ego ng lalaki, maraming cases tayo sa court na yun yung nagiging reason nila para mag-ibang Bahay. Okay. Pag nabasa niyo yung mga cases namin na hinahandle tsaka sa mga case studies namin sa mga marriage counseling, one of those yung bumaba yung ego ng husband because mas tumaas yung level ng kanyang wife. At ginawang driver, utus-utusan yung kanyang husband. So nawala yung ego niya, integrity niya bilang husband. So kailangan tayo as a wife, kailangan din natin yun na Maging maging sensitive. sensitive sa feelings nila. They want to be appreciated even for the little things that they do. Kasi once na nawala na yung appreciation, even hindi nila sinasabi na gusto nila ma-appreciate, pag narinig nila yan, tataas agad dyan, nagle-level up. Ganun din pala ako sa wife ko. Akala ko wala na akong silbi kasi nandito lang ako sa bahay. You always have to appreciate them. Appreciate them. Thank you for being here. Thank you for taking care of the kids. You're amazing. I like you. Yung mga ganun. Recognize. Yeah. So I think this is not only for yung mga women na parang kailangan din nilang i-recognize talaga yung capability ng lalaki kasi hindi naman forever. For example, if the woman is parang soaring career, pero hindi naman siya forever, 'di ba? Umiikot ang buhay natin. Minsan nasa lalaki naman yung career, 'di ba? Parang it's a roller coaster nga, 'di ba? Kumbaga sa mag-asawa. Paano po kapag kunwari mag-asawa, hindi sila nag-give and take? Parang kahit na parang best effort na talagang hindi naiintindihan ng girl yung pangangailangan ng lalaki po na mataas yung ego side niya. Tapos yung guy, hindi rin niya naiintindihan yung wife niya.
paano po ninyo nire-reconcile yung mga mag-asawang ganun po? Kung sila ay nag-seek ng ng help with the counselors, much better kaysa naman i-share nila ito sa mga friends nila and relatives na mas lalong gugulo. So, pag they're both willing, kami mga counselors, we give them yung individual counseling na isa-isa muna namin kinakausap. Kasi hindi mo naman pwede silang kausapin na pareho kasi hindi sila makapag-open up. So, the moment na makausap na namin sila, we need to know what's on their mind, what's their feeling, ano yung mga bagay na hindi maganda sa kanilang relationship, and then what are the root causes. Kasi may mga pinagmulan talaga yung mga pag-aaway na yan, yung mga gano'n na hindi pagkakaintindihan. So, when they both don't understand each other na, ibig sabihin, there's something na kailangan natin ayusin from the start. Maybe mayroon kinalaman yun from the past, may mga bagay na nangyayari sa kanila na hindi na nila nasisettle, and it ended up na lang na parang wala na, civil na lang. There's a gap between them. So, pag ganon, we need to know what's your love language. Love language. Kasi possible na ikaw, love language, example, ako love language ko, let's say is affirmation. Ito yung binibigay ko sa partner ko kasi akala ko yun yung kanyang love language. Pero But iba-iba then, tayo. Iba pala yung love language niya. So, you need to know that, you need to assess that, kung ano yung mas lagi niyang ginagawa sa'yo. It could be, parang nasa 50 to 60%, kung anong ginagawa niya lagi sa'yo, yun yung kanyang love language. Kung siya yung laging pupunta sa'yo, minamasahe ka, and then you have to ask, gusto mo rin ba na minamasahe din kita? Para at least you're aware, kasi kung hindi ninyo alam pareho kung anong Paano po, niyo. Dok, kapag speaking of love language, kunwari, si Ram, meron siyang expectation na ganito yung form of love na gusto ko. Kunwari lang, pag mas nireregaluhan mo ko, mas mahal mo ko. Pero yung kapartner niya, hindi rin mapagregalo, more on parang, ano pa ba yung mga love language? Assurance ng pananalita, ganyan po. Yeah. So, para sa kanya, ay, hindi mo ko mahal kasi hindi mo ko nireregaluhan. I think doon tayo magfo-fall sa misunderstanding and miscommunication, and sige, i-correct lang ako ni Doc, no? Pero in my own opinion, doon magfo-fall yung miscommunication, misunderstanding, tapos we really do set high expectation, but we are all different people we have different Yes, we have culture from our differences. home. Ayan, sige, Dr. Maita. So, tama naman po, Miss Ram. Sinabi niyo tungkol dun sa communication. And then we have differences. So, differences, marami talagang hindi alam. No, yung men and women, di ba? Mayroon tayong, like example, we are more of emotional when it comes to, we always say something what's on our feelings, diba? Feelings, and then sa kanila naman, they say what they think, no? So, with that, nagkakaroon na talaga ng differences. So, it's better talaga to clarify and have the open communication with your partner. Gusto mo ba to or hindi? Gusto mo ba yung ginagawa ko to sa iyo or what? Kasi, pag ginagawa mo tapos hindi niya pala gusto, doon na kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, di ba? So, better to ask, clarify, and better pag ganun, anong gusto mong way pag ginagawa ko to? Gusto mo ba nilulutuan kita? Gusto mo ba na I take care of your things or what? Pagdating mo sa bahay. Kasi if you don't, pwedeng manghuhula ka lang kung anong gagawin mo Oo. Pero kasi po yung iba naman po sa mag-asawa, parang nahihiya silang sabihin sa kapartner nila, ay hindi, wag na, baka ma-offend siya. So, hindi nila pinaparating. Okay. Yan yung isa sa mga, natin, sa mga pababayan, why we are indirect, because we consider the feelings of our partner. Kaya yung, ko talaga sa mga wife katulad ko, be open. Kailangan talaga natin maging direkta ng totoo kung ano talaga gusto natin, sabihin natin. Kasi it won't help pag hindi alam ng partner natin kung anong gusto natin exactly. So, sa nabanggit natin kaninang love language, kailangan mo din ipaalam at kailangan mo din hanapin mo yun sa husband mo. Oh, I want this. Baka gusto mo during Valentine's Day, give me flowers, give me chocolates, I want this brand. Give them idea. Kasi natatakot po yung iba. Kunwari, sasabihin nila, hala, baka isipin niya demanding ako, yung ganun po. Paano niya i-communicate
ng mas para bang acceptable sa kapartner mo? Yes, ganito, example, you're in a table setting, kumakain kayo. Sabihin mo lang, alam mo ba love, gusto ko ditong white flowers, I like this. That's to give him ideas. Kasi we have to manage difficult husbands, we have to manage them eh. Hindi nila tayo kilala eh, no? Kung paano tayo. Ako, I just also want to add kasi yung asawa ko po kasi nag-improve na. Dati po talaga zero talaga. Hindi nag-give, hindi pero ngayon po unti-unti na. Pero I agree na if you want something, you have to tell them because hindi ka nila para basahin pa. I don't know kung bakit, pero ganun talaga sila. So, last time, on my 40th birthday, sabi ko sa kanya, regaluhan mo ako kasi mag-expect ako. Kahit alam kong kaya ko naman, pwede naman akong bumili. It's different pag galing, kasi Pag emotional galing sa nga po kanila, tayo, yes. right? So sabi ko sa kanya, pag hindi mo ako binigyan ng gift, magtatampo talaga ako. So, nag-effort siya na bumili ng gift. So, alam ko na, pero hindi ko alam kung ano yung binili niya. So, something like that. If you want something para hindi ka ma-disappoint, sabihin mo na. Kasi kung hindi, madi-disappoint ka if you are expecting too much. Show them, no? But I have this, I don't know, gusto ko yung mga ganitong klase ng dress. So they would have parang the idea. Yes. Pero bakit tayo may common problems na ganyan? Because of lack of inability to check yung tatlong areas. Actually, dalawa lang yung sabi ng mga eksperto. Psychologist says, yung karakter natin came from two sources. The genes, yung genes natin, plus the environment. May pangatlo ko dyan. Ano yung pangatlo? Yung natural. Yung nature ng babae. Kaya pag nakapagrelasyon ka, ang objective mo talaga dyan, kilalanin siya. Anong titignan mo sa kanya? Yung background niya. Saan ba siya galing ng pamilya? Sino nanay niya? Ano magulang niya? Intact ba yung kanyang parents? Yung mga kapatid niya? Do they operate with love inside the home? Or may bickering din sila? Every time pupunta ka sa bahay nila, nagsisigaw, nagmumura, blaming each other for simple ano. So, check mo yun, yung background niya. That's the environment that he or she has. No? So, makikita mo na yung warning signs. Pangalawa, yung kanyang genes, yung kanyang DNA, tumatakbo sa kanya, anong klaseng personality ba yung namana niya sa kanyang parents. Galing. No? Kasi later on, lumalabas siya, magugulat ka, may mga bisyo pala yung mga ancestors niya. No? Kasi 4 generations also scientifically proven, nabibit-bit yan. 4 generations. Parang curse yan eh. Parang generational curse, Yes. no? In Generational 4 curse. generations, dala-dala yan. So you really have to check that. Magkaka-interest ka lang naman really to check that if you love the person. Right. Diba? Hindi ka naman mag-check kung hindi mo man love yung person eh. Kaya yun ang magiging basis mo to do that. Okay. Pangatlo, yung nature ng babae. Anong nature meron? Ano yung common sa mga babae na hindi nila invento, hindi nila control, but they feel it that way. Yeah. Kaya, pag pinag-aralan mo yun, madali ka nang mag-adjust. No? Ito, halimbawa, tinuloy mo pa rin despite the red flags. So, yun yung mga i-work out mo. Medyo hard work pala kapag Yes. maraming red flags, ano? Medyo Parang ano hirap pala na pagsasama siya, to. Para siya, Doc, para ka rin nag-due diligence. Kasi kung bibili ka ng sasakyan or ng lupa, titignan mo, may utang ba to? Ganyan. So kapag pumasok ka rin pala sa isang married life or relationship, I-due diligence mo. i-due diligence mo. Yes, right. Ayan. May free, tips from Dr. Angelo and Dr. Maita, di ba? Isa sa mga dapat i-consider natin sa pagpapakasal is, of course, number 1 is yung kanilang family background, kung ano-ano yung mga, what comes with them, no? Baka mamaya, yun nga, sabi ni Attorney Zoe, i-due diligence natin, baka mamaya, malaki pala yung utang niya, no? Tapos, ibaburden mo yun during Yung your DNA marriage. din. Oo. Kailangan malaman mo yung personality nung... Oo nga, oo. Diba? Kung naman yung problem mo sa marriage ngayon, it's all about your ignorance to check on all these things. At yan po yung hindi masyadong ipapahatid sa younger people. Parang for them, I love team to, crush ko to, pogi to, maganda to.
pumapasok na po sila sa mga relationships. So, nakafocus lang sila sa love, yung ganun Not po. only that, kaya na-invento yung line na bulagang pag-ibig. Because hindi ka interesadong malaman kung ano yung background niya because you love the person. Yeah, kala mo willing ka na to take Oo. everything, na kung ano man siya tanggap mo. That's not true. Oo, mali yun. That's not true. Because of love, okay lang sa akin kahit na mabaho yung paa niya. Titiisin ko kahit mabaho yung hininga niya. Di ba? Ano to? Problema. So, kapag nakakita po ng red flag, nasa sayo na ngayon kung kaya mo siyang tanggapin or not. Yun ang Kung, i-workout mo. kung willing ka na Or i-workout. Kagaya nga ni sinabi ni Dr. Angelo, for example, may lahing cancer, alam mo na may lahing cancer yung mapapangasawa mo. Kasi kunyari, yung father niya namatay sa cancer. So what are the things you could apply during your married life, no? Yes. Na alam mo na pinasok mo tong ganitong pagsasama, Yes. di ba, Doc? Yes. Isa yan sa mga example. Kaya nga, yung early years ng marriage would be very stressful because of those things that you neglected. Ayan. And accepted, no? You neglected to know, tapos inaccept mo na lang siya Oo. as he is or as she is. Tapos hindi kayo nag-usap how to improve that or work it out or remove those imperfections ng bawat isa. Talagang magiging stressful ang marriage. At statistically, ang taas ng broken marriages in the first 5 years. Statistically. Not In Philippines or worldwide. Worldwide. First 5 years First 5 po. years. Bakit po first 5 years? Dahil hindi nila nakakayanan yung adjustments? Or- Yeah. And because of hindi interested nga to check on all those 3 things. And I have another 3 things na ipapayo sa kanila. Ano yung 3 things na yun? Check the past, the present, and the future. Galing. Maganda yung galing po nun. Check the past, the present, and the Yes. future. Mas madaling tandaan. Ano yung past, yung personality niya kanina, covering all those 3 areas. Ano yung present? Anong trabaho mo? Hanggang kailan ka dyan sa work mo? Anong plano mo? Mag-i-stay ka ba as employee forever? Or hanggang May meron ka goals. taong ganun, Goals. tanggap na niya kung ano siya. And ito lang binigay sa akin ito lang kakayahan ko Red flag na yon. Oo. Despite mahal na mahal mo siya, kailangan mong pag-isipan, naku, hanggang saan yung acceptance niya na hanggang doon lang. Oo. Walang vision, walang pangarap. Kunyari, Doc, no? Parang kagaya nga ng sinabi nung isang tao na hanggang dito lang talaga ako Yes, Tapos, may mga mag-aasawa na, syempre sa mga, sa mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, bigla na lang tumataas yung pangarap nila. Doon ata, nagsisimula yung paghiwalay. Kasi, biglang nabago na, nag-expect na yung it's either babae or lalaki na, dapat ganito tayo. Kasi nga, the marriage comes with, of course, the expenses for the children, di ba? Yes, yes. Lumabas ang isang baby, mamamanage nyo pa yan. Paano kung pareho yung minimum wage earner? Lumabas ang another baby, wala namang bilihing bumaba Oo nga, no? Lalo na ngayon inflation, ano? Ever since Lagi nila inflation. Lagi na lang inflation. This institution requires funding. Pag nagtayo ka ng institution, requires funding from the very beginning. Yes. Titingnan mo hanggang kailan yung trabaho ko, o ilang taon yung kontrata ko. What happens after that? Kaya nga, nung pandemic, ang taas ng separation because wala nang mapakain, pinatigil tayo lahat sa pagtatrabaho, di ba? Ang taas ng separation that time. We witness it also. During pandemic, tinatawagan kami, come to our place, please help us. So, napansin niyo ba, naturally, we desire to be successful. Yes. Di ba? Everybody, male or female. Kaya pag ikaw lang yung may desire to be successful, yung husband or yung asawa mo wala, mahirapan talaga ang marriage mag-work out. Dapat po pala nag-grow together. Sabay kayong lilipad. Ayun nga po ang mahirap. Para minsan, natatamaan na po ang ego nung isa kapag sinasabi na sabay lilipad. Because of lack of vision, because of lack of goal, lack of determination to succeed. Ayun. So, dapat pala i-consider din natin pag mag-aasawa tayo na both of us has goal in this relationship, Yes, pareho. no? Parehas tayong gusto nating mag-succeed. Tama Yes. ba, no? At ang pinaka-challenging dyan, both have
goals na. Parehong may pangarap. Ang pinaka-challenge dyan is how to combine Combine it together. that goal. Kasi hindi pwedeng magkanya-kanya kayo eh. Yung growing apart. Kasi partners talaga, Partners, hirap po pala talaga teamwork. ng mag-asawa, no? Partnership po talaga siya. Yes. Kaya yung goal mo, yung goal niya, kakausapin niya lahat ng tao makakatulong sa niya sa goal niya. Lalo na pagka hindi niyo pinag-isa yan. Yung asawa mo din, kakausapin niya lahat ng tao who can help him or her achieve his goal. Until mapansin niyo lang later on, you are creating a division between the two of you. And you cannot create two visions in the house. Yes, that's Because right. two means DI. Division, and equivalent talaga. Paano po kunwari, Doc, yung isa gusto magkaanak, yung isa ayaw naman? Malaking ano ba yun, ma'am? Issue. Malaking impact. Issue. Opo. Marami na po kaming ganong cases na gusto ng wife magkaanak, yung husband hindi pa. And the other way around naman, baliktad naman, si husband naman gusto, di ba? O tsaka, may pagkukulang na dyan pa lang. Ba't yung palang pinag-uusapan yan, ikasal na kayo? Yung pinag-uusapan yan before. Before the Signing 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 of of the the marriage contract. Pero kasi po hindi rin po napag-uusapan talaga yan. Ang parang focus ng iba bago ikasal, ano yung dadamit ko, saan ako ikakasal. May isang case tayo actually sa korte na umabot hanggang Supreme Court. 2 years na silang kasal, hindi pa niya nasisipingan yung wife niya. Because the wife is a model, inaalagaan yung katawan, ayaw mo buntis, kailangan niya i-maintain yung kanyang figure. So, nag-file sila lalaki ng case to declare yung marriage annul because of the incapability of the wife. Kasama yung obligasyon na yun to in sexual obligation. So, it was annulled. It was annulled, yeah. So, ayaw pala ni wife tumaba. Ay, Hindi, magkaiba sila yun ni wife may pagsiping. kasi nga daw, model siya. So, Oo. ayaw niya lumaki. Siyempre, when you get pregnant, you really become bigger because of Yes. the baby inside you, in the womb, di ba? And the challenge to that situation, ano ba, hindi na pag-usapan, napunta sila sa situation na yun. The husband should provide for all the needs of the wife. Para hindi na siya mag-modeling. Ako na mag-aalaga sa'yo, I will take care of everything you need. I will provide this, I will provide this. Para si wife, magpo-focus na lang sa kanyang role as a wife. So, wife. As a wife. Paano naman po yung mga kapag nakikialam or pumapasok yung mga in-laws doon po sa mag-asawa? Malaking problema din po yun. Paano po ang tawag yan? ko dyan. Naiipit po kasi isa eh. Parang isipin. Ang hirap, no? Sige. Ang tawag dyan, invasion to privacy din. Ah. Kasi nagbuo ka na ng institusyon, that's private for both of you, as husband and wife. And then here comes the parents, meddling in your affairs. At malaking meddling talaga mangyayari dyan kapag tumira kayo doon sa parents nyo mismo. Kasi Dapat hiwalay. Hiwalay. Kaya, bukod. kingdom nila yun, territory nila yun eh. Kaya pag kayo nagkaroon ng problems, they will come to the rescue talaga, right away. Pero kung may mga extended families naman po, no, Do? Kung wala namang issue sa mag-asawa na sige, i-accommodate natin yung mga in-laws, ganyan, okay lang naman po yun. Basta may space sa bahay nila. Yes. Pero kung But I believe that there's only one king and one king. one Queen. One king and one queen in the house. Eh. Right, Yes, right. yes. Actually, yun ang setup namin Oo. sa house. I have my sister with me and my dad. Yeah, so alam naman nila. So pagdating sa rules, our house, our rules. So like sa pagpapalaki din ng bata, buti na lang pareho kami. So we are blessed na yung mga family naman po namin. Ino-honor yon pati yung asawa ko. Kahit na it's my side. Ganun. Basta That's nice. Basta huwag niyong gugulatin yung asawa niya. Parating na pala sila mommy and daddy. Huwag niyong gugulatin yun because it's a sign of disrespect also to the husband. You just decided alone. Diba? Hindi mo rin yung asawa. Right, right. Grabe, ang dami po talaga obligations ng mag-asawa. Oo. Na hindi Sa ganun pagpapakasal. Oo, sa pagpapakasal. Hindi talaga po siya biro. Yes. Pero sa iba nga po, namulat na kailangan kasi by the age of ganito, may asawa ka na. No. Pressure. Not about it. So ayan, na magandang tips from Dr. Angela and Dr. Maita, no, sa ating mga Dr. Sorry, Maitel. Maitel, sorry. Na sa ating mga Filipino
fellow Filipino people na nanonood ngayon na maraming tabu sa mga hindi na pag-uusapang topics tungkol sa pagpapakasal, ayan, yung mga bagay na to. Oo, and of course, we consider therapy. Baka pwede nyong bigyan din ng tips na hindi naman mahal ang therapy, no? We can seek therapy and some other ways na makakamura ang ating mga kababayan. Tama po ba? Yeah, we actually have a foundation para doon sa mga couples na cannot afford, no? Whatever we can give, kino-convert namin ito sa food packs to the poor communities. And this project is to reduce yung poverty natin. We teach the children, bago namin bigyan ng food packs or feeding program din, we teach them how to improve their lives. Hindi habang panahon na nandiyan kayo dapat. So, mahirap na So nice. Yeah. So, Advocacy. they can donate even food packs. So, kasi kailangan din may sacrifice no, sa part nila. No? They are enjoying free counseling tapos wala naman konting sacrifice. Parang hindi rin magiging fruitful yung session. Meron namang can afford talaga, willing silang ayusin because malaki yung investment na kanilang nagawa. So, yun nga lang, medyo pricey din. DSWD, we are accredited device counselors also. They can go to the City Hall, may DSWD office pa doon eh. Pag mahabang pila, yun nga lang, di ka makasikaso. Maraming hingin ng ayuda. So, but you can personally ask for an appointment. Pero meron po kayong Facebook page na pwede nila kayong makontak po ng mga ating viewers, kung sino makakanood po nito, na magsisik po ng marriage counseling po. Yes. Maybe pwede niyo pong i-share sa atin dito. Opo. Nasa Facebook page ng BCIDP Exclusive School for Couples, and the other one is yung BCIDP Psychological Wellness Center. Ayan. BCIDP. Ayan. Let's find it on Facebook, BCIDP. Makita niyo po si Dr. Angelo and Dr. Mike. Sa mga mag-asawa na mag-strive na parang gusto nilang maayos pa yung kanilang married lives. And of course, ito yung book ni Doc. Ayan, tamang guide sa pakikipaghiwalay Wow, meron po palang guide sa pag-preserve paghihiwalay. ng marriage. A legal and not so illegal right guide. O, ayan, Yeah. na-focus na ni Saan po Direk. yung doc mabibili? Sa Lazada po ba yan? Sa National Bookstore? Shopee. Opo, Shopee. Sa office namin sa Palanan, Makati. Ayan. May page din ito, yung mismong title itself. Ayan. May sarili siyang Facebook page. Oh, ayan. And of course, reachable in nationwide. Dahil Yeah. nasa Shopee din siya. Ayan. Ayan. Sa kanila, Magkano po ang isang libro, Doc? 650. Ayun, sulit na sulit naman pala. Oo, pag Marami nasa tayong mo siya, malalaman oo. noon tungkol sa pagpapakasal. Oo. Sa In-highlight ko dito na not everybody is qualified to get To get to get married. married Oh. and not qualified to yung hindi ka entitled to legally dissolve your marriage. Not everybody. Hindi pwedeng punta ka sa korte, ayoko na, hindi ko na siya mahal. Hindi ganun kadali yun. You have to justify to the court. So itong isang libro na puno ng kaalaman tungkol Tagalog po yan, Doc, o Taglish. English? Taglish. Ayan, mas madaling masusundan ng mga viewers po. And it has the forward of 2 law experts. Oh, ayan. Bago po tayo magtuloy-tuloy, dahil malapit na po tayong matapos sa podcast, babasahin lang natin, basahin lang po natin itong magandang comment ni Miss Rosana. Ikaw na po, Ma'am Ramang, magbasa nito. Ayan. Dapat talaga we need to know kung ano ang love language natin sa ating asawa. Ating asawa and vice versa. In due time, if sensitive ang bawat isa, matutuklasan natin ang secret to this love language. Ito ang magpapatatag sa ating relationship. At the end of the day, kahit maraming disagreements, kapag alam ng bawat isa ang weakness na ayos agad at mas tumatatag ang pagsasama. O ayan, sabi ni Miss Rosana Akbo Parika. Ayan.
Napakagaling. Maraming Oo. salamat po sa time. Si Miss Chel, thank you din po. Baka may mga gusto kayong batiin or something. Bago po tayo magroleta. Oo nga. Bago tayo mamigay ng ating prize. Oo, lalo na yung ating raffle prize from Miss Chel. Yan. So, yes, again, thank you so much po sa mga brands na naniniwala po sa amin and para po sa mga followers namin. Thank you, 40,000 na po ang DS Crew. So, please po sa mga hindi pa po nagpa-follow at nagla-like sa amin, kung gusto nyo pong makahanap ng mga bagong lugar, mga hidden gems sa mga iba't ibang lugar dito po sa Luzon, and food and activities, please watch our vlogs. DS Crew po sa lahat po ng social platforms, IG, TikTok, and YouTube meron po kami. Para samahan niyo po kami mga travel mates. Thank you, Miss Chel. Doc, kayo po, baka po meron po kayong ibang gustong batiin or iparating sa ating mga viewers po. Meron kami naka-schedule na Marriage and Family Laws Philippines and 2024. This is in Parang conference yan, Yeah, Doc. conference. It's a conference. Oo. Ayan. yung celebration ng Family Week every September. So, Okay, this coming September. yeah, September 28 sa Bayview Park Hotel, Manila. Oh, September 28, Bayview Park Hotel sa Manila po. Yes. Okay. So, we Family Summit. Family Law Summit. Family Law Summit. Ayan. So, ang mga speakers natin doon coming from the academy, from the churches also, and yung mga educators. That's will nice. Speak more about the family, marriage and family law. So, meron din, Mga therapists, doctors, ayan. yeah. Si Ma'am Methel, Methel. ayan. Tama, Methel. Baka may gusto pang... Okay, so we have our regular sessions of pre-marriage counseling every Saturday, 2 to 5 p.m., 5 to 8 p.m. And for those who have foreign partners, yung gusto nila pure English, we also have that session, yun yung 5 to 8 p.m. and 7 to 10 p.m. That's a regular session namin every Saturday. So you can message us in our page, BCIDP Marriage and Family, BCIDP Marriage and Family Center Institute, and BCIDP School for Couples Philippines. Nasa page na ng Facebook. Ayan, so para sa gabing to, dahil si Miss Chel ay merong paraffle, naisip natin ngayon na sa nag-comment, yung binasa nating comment, bigay na lang po natin yung raffle na, yung surprise ni Miss Chel. Sige po, ano po ba yung Eto. ipaparaffle po ni Miss Ayan. Chel? Ayan. So, actually, one of the brands po na nagsusupport sa amin is si Estancia de Lorenzo. So, we are giving away for Miss Rosana Akbo Parika. Yay! You got yourselves two vouchers ng merienda buffet. Saan po itong From restaurant? Estancia de Lorenzo in San Mateo po. So, hopefully you're near Metro Manila. It's just 30 minutes away from Quezon City. So, Sa may San Mateo, Rizal. in San Mateo, Rizal. Pumunta po kayo dyan and I'm sure mag-enjoy po kayo sa lugar and sa food po nila. Napakasarap. Miss Rosana, you can avail the voucher para ma-enjoy mo yung buffet merienda. Ayan. So, ngayon, Ibigay na lang po namin yung instructions on how to get to claim it. So, ayan. via Vantage Point. At saka paki-like and share po yung DS Crew Yes, page. please. Yes. And Yun. si Estancia de Lorenzo na And din. Estancia de Lorenzo. Yes. So now, magparoleta tayo, Oo. anong game natin sa ating mga sharers for tonight. For our shares, mamimigay kami, ayan, Magic Roleta. For our shares, mamimigay kami ng GCash. Dalawang tig 200. Okay. Okay, sige. Yan. 2 winners of 200. Oy, pag nanalo na yung iruleta ulit natin. Oo. Ayan. Ayan. Si John Monte Alegre. Jan or John Monte Alegre. Tama ba? Ayan. Congratulations!
Ayan, another one. Si Erica Gagani Estafanowitz. Ayan. Si Erica, lagi nanonood din sa atin yan. Congratulations! Nanalo ka ng 200 GCash. Ayan. I'm so thankful for tonight. Sobrang na-overwhelmed kami sa ating bisita ngayon. And thank you, ma'am, for joining us. Thank you, Dr. Mendel, for joining us na impromptu. Na impromptu. And of course, Dr. Angelo sa pagpapaunlak sa amin tonight. And supportahan po natin ang BCIDP Exclusive School for Couples. Exclusive School for Couples. Hanapin niyo po sa Facebook, ayan. And of course, yung libro ni Dr. Angelo na very full of knowledge sa mga bago pa lang na mag-aasawa. Ayan. Yes. Actually, yung sinabi niyang counseling session, bagay na bagay yan sa mga mag-aasawa kahit hindi pa sila nag-apply ng marriage license. Although it's actually intended for marriage license. Yan yung wedding seminar sa mga city hall. Yeah, that's what we do for DSWD. Okay. Just to add also, I think bilang sa mga magulang, kasi tayo yung mga unang lecturers, para kung may mga anak tayo, yung mga dalaga, binata, so start na din po natin silang i-guide. Kasi let's be open na ang marriage natin. Kasi dati ano yan, hindi yan parang bigas na, it's Kanin na mainit na mainit na iluluwa. Nobody understands that. Oo. So right now, I think we need to be more open. Matatalino na rin naman ang mga bata ngayon. So they know what to look for. Although it's out there in social media, pero iba pa rin if it's coming out of genuine love from parents. So I strongly advise na you talk to your kids, your children, and walk them through. Kasi kung hindi sa'yo manggagaling, baka the information that they will be getting are from other people na hindi naman talaga naiintindihan yung marriage. So, habang hindi pa natin kailangan ng services nila, habang nagsa-start sila, start them young. Yes. Pero ito, paano natin malalaman kung kailangan na talaga natin ng help? Opo. Yan. Yeah, tama. good question. Ito ang pinaka-takeaway ng ating dalawang doctors here. Sige, muna ako. Pag hindi na kayo nakakatulog, hindi na normal yung inyong day-to-day activities, you need help na. Kasi pag yan nagtagal, talagang lalabas yung mga sakit na kahit wala akong bisyo, lalabas yung mga sakit na minanaw. At nasakit, stress galing. Yung pag-aalala. Stress is the medical term for worry. Yeah. So, approach ka agad. Huwag na patagalin. Yeah, so if it's already affecting your feelings, everything, physical, mentally, psychologically affected ka na, yung hindi ka na talaga normally nakaka-function as human, then better seek our help. Or kung hindi man, kung medyo nahihirapan man kayo for now, you can ask for yung close friends ninyo. Pwede kayo mag-ask ng, how could you help me about this? But then, if may lakas din naman kayo ng loob, better to seek yung professional talaga, yung nakakatulong sa inyo na hindi kayo kilala. Kasi pag kilala kayo, mas lalong, di ba, mas lalong open, may judgment na nangyayari, may biases na nangyayari. So, better to check also. You can chat us. Ako, open na open talaga ako sa mga ganyan. Nag-entertain talaga ako ng mga ganyang mga inquiries. Kahit walang payment, basta mag-send lang kayo ng message, we entertain it. So just message us whenever you are struggling or you have feelings of hindi mo na talaga nakokontrol yung feelings mo or anxiety. So just message us and we can help you. So, napakaganda at lalim ng ating talakayan ngayong gabi po about marriage and love. Ang dami nating natutunan, Yes. tonight from Dr. Yes. Angela and Dr. Mendel. Nakakatuwa naman. And of course, myself and Attorney Zo are very thankful for Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa Happy Hour program. Sana po makitambay po kayo ulit. Opo. Anytime. Opo. So, mga kababayan at mga kaibigan namin podcasters, dahil na tayo, overtime na tayo. Oh, Ayan overtime yung mga na tayo. sponsors namin, Overruns, Rahaza. Sige, na natin, Rocha Roca, next, Rahaza ulit, ayan. Ayan. Simple Joys.
And Celestial Skin. Celestial Ayan. Skin. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po. So, magkita-kita po tayo ulit next weekend. Oh, next Opo, weekend. dito Next sa Happy Saturday sa Happy Hour Show. Ayan. Ayan. So, good night to everyone and happy weekend. Ingat po kayong lahat and good night. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you so much. Ayan. Nakatawa na. Yan sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa ginhawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, ito pa rin ang dugo ng bayan. Ating ingatan ang kanilang kinabukasan. Ating isipin at ating dalhin na tayo'y mayaring tsuper. Bawat araw, panatan natin na tayo'y mayaring tsuper. BTS, mayaring tsuper. BTS, mayaring tsuper. Walang mauuna, walang magpapaiwan, sabay-sabay tayo sa biyahe ng BTS. Kung arangkada, buong bayan ang ating dala, ito lang ang biyahe, hindi pwedeng pumara.